What's up? Hello guys, welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At second video na po ito, no? At pwede nyo i-check yung first video natin about top trending stocks. Ayan. And muli pag-usapan natin yung SEC, DMC, LTG, TEL, ALI, saka GLO. Ayan. Let's start with SEC. Let's check natin to, no? So, sa weekly muna tayo ulit. Ayan, medyo namumula-mula ulit. 33.2. I think, ano to, no? Nasa downtrend to ngayon sa lower time frame. Ayan. So, since naka-weekly tayo, kaya medyo hindi pansin. Pero still, red pa rin siya dito sa weekly kasi. So, same setup pa din for this one. Pwede pa rin tumalaglag as low as 28.9, ano? So, saan ba yung 28.9 na yun? So, dito po yun sa kanyang major support. Since, ano to? Since 2022. Ayan. And sa part kasi na to is, ano wala, sideways pa rin siya, guys, na mako-consider, no? Laglag, bounce, laglag, bounce, okay, laglag, bounce, okay, tas bounce ulit. Ayan. And right now, medyo boring, of course, hanggat wala tayong ano dito, breakout sa may 36. So, still pwede pa rin maging sideways to, no? Ayan. Then, sa daily, so, halos, ano to, parang doji siya. Ayun, so, doji nga, guys. Ayan, so, medyo talagang boring right now. This, this chart, this price action, guys. Ayan. So, tingnan na lang natin. Maybe lang, okay, para siyang, inverse head and shoulder pattern. Ayan, so let's see. So as long as mag-hold tayo dito, still goods pa rin naman, ano. Ayan. So for now, ito yung pinaka dito crucial kasi kung ulit siya, kung siya ibabagsak ulit sa may trend line natin, so sa malabang ang punta niyan dito. Ayan, sa may 31 na yan, 32, no? 200. So, malapit dun sa may sinabi nating support. Next is DMC. Check naman natin to. Let's go back sa weekly. Ito na yung sinasabi natin, guys. Okay, papalapit sa may support. 10.7 malapit. And still yung trend line natin, buhay na buhay po yan right now, no? Ayan. We have here series of touches. Okay, series of touches. Kaya this this stock is pwedeng mag-retest as low as 10.4, 10.5, basta mahit lang yung trend line natin, guys. Ayan. And since nasa 10.9 pa lang tayo, actually medyo malayo pa to at medyo matagal pa, no? Ayan. So, siguro sa Q4, tingnan natin, or this Q3, is mahit to, if ever man na talaga magre-retest. And still, yun nga, still possible, guys, no? Then, sa daily, same din, ayan. And we have here possible crossover na to. Bearish crossover sa daily chart. So, yung kanina kasi naka-weekly tayo dun Ayan. And clear na, no? Possible nang mag-retest dito sa may support dyan, sa horizontal. Next is LTG. Of course, trending din to. Trending. So, 2 days na siyang nag-rally, And kanina, na-hit niya yung 9.66. So, ngayon, i-check muna natin sa weekly chart. Ayan, so medyo nag-hold right here, malapit sa 9.18, tapos biglang bounce. Okay. Overbought.
or sold pala ay ayan, oversold right here sa weekly. So kung masusustain yan, of course possible mag-retest to sa ano, sa dating support niya rito, no, 9.9. Dito kasi nalaglag eh. Yan, kaya possible dyan din mag-retest, no, pagka nag-rally siya, guys. So far, of course, i-check natin sa ano, sa daily muna tayo, guys. Okay, so baka kasi ano lang to, dead cat bounce lang, ano, at di masustain. So far naman is nag-close sa may taas ng 200. Ayan. So medyo ano naman tayo dun, ano, happy tayo dun sa nangyari kanina. Pero hindi pa rin safe yan. So supposed to be dapat kasi lumabas sa may trend line eh, no? So at least maano siya, no, mag-close sa ano, sa taas ng 9.9. So at least mga 9.95 at least. Ayan. So yun po yung ano natin dito, nakikita natin for LTD. Nasa loob pa rin to ng malaking triangle pattern. Ayan. Sa daily kasi hindi gaanong halata eh. Pero sa weekly halata na yan. Ayun. Okay. Ayan. Then next is of course TEL. Check natin to. Looks good pero still nasa resistance pa din to. Tingnan natin kung magkakaroon ng pullback or kung i-extend ba, no, at mag-breakout. So sa daily, kung titingnan natin, medyo neutral right now. So alas doji yung kanya candlestick dito sa daily chart, no. Ayan, so tingnan natin, ano, since malapit naman kasi dun sa may resistance, so 50-50 pa to. Pagka of course nasa resistance, mas prone yan sa pullback, no, kung i-compare natin sa breakout. O ayan. So it's very simple, and kung susumahin natin talaga, ano, tayo bullish to eh. Ayan. And overall, don't forget yung kanyang trend, ayan, still sideways, right? So sideways to. Ayan, no? So sideways siya, guys. So next natin, ALI. Okay, ano nangyari? Ayan, so medyo namula na, no? So ito yung problem natin talaga for ALI eh. Di makapenetrate dito above sa ano, sa 30, guys, kasi may resistance, and still sideways pa rin mako-consider to. Ayan. So tingnan na lang natin, and isa pang problem yung 200. Of course makikita natin yan sa daily, no? Ayan. So eto na ang pinaka nihintay natin, ano. And so far same pa din kasi, guys, sideways eh, oh. Then retest, and possible kung hindi nga makakapanik dito, of course babalik tayo pwede sa 26 to 27, guys, no, since ito yung talagang trend niya eh. Dito nagkakaroon ng bounce sa area na to, no. Ayan. Of course still bearish. Why? Because nasa baba pa rin siya ng 200-day moving average. And pangalawa, still hindi makapenetrate dito, no. Walang breakout, guys eh. Ayan. And yun last, of course, yung globe. Ayan. So for globe, check natin sa weekly, still nag-struggle pa rin sa may 200-day base po ito sa weekly, ano. Okay, tapos plus pwede kasing ano na to, divergence. Ayan, sa weekly lower high dito, tapos sa may price higher high. Ayan, no. So it means kung talaga magkakaroon tayo ng ano dito ng divergence, so pwede itong ano, no, bumagsak below 2,000.
Ayan. And right now nasa 2,000 ano siya, 100 ano. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.